here, we are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. 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 Sa tuyang pag-urulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinausog na programa. Kanlambang na genyo, ang Dagang Ngunyan. Dagang Ngunyan. Kada Sabado, alas 10:30 nin pagkaaga. Kay ba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Dagang Ngunyan. Pasada kan mga bareta. Duang gwardya, tinauan ni Nonra. Tinauan in Certificate of Recognition ang duwang gwardya kan sarong establishmento na nakadakop ning suspect sa basag kotse. Ang award ay pinagtuo kanal daw ning Lunes kay Jefferson Gutierrez asin Mark Joseph Tanay. Pinasalamatan ni Gutierrez ang pagtuon in honra sa iya kan syudad sa pakikipag-ulay kan ang Nagang Ngunyan News kay Jefferson Gutierrez. Tenot po, ugmago, dako lang honra po ini sa kuya, bako lang po sa kuya, and sa kuya pong nadjudutihan, sa kuyang amo, and po sa kuyang pamilya, sa kuya pong mga kabarangay po duman sa muya. Maski na nga ni delikado ang sa iyang ginibo huliman sa dedikasyon sa trabaho, dai siya natakot asin dai nagduwa-duwa nagibuhon ang heroic act. Kay riba man ang mga bantay sa lugar. Iyo po nga pero ano man po, irak man po ng Diyos, dahil man po kita pinabayaan na resto may mapugirari. Mientras tanto, ang sangguniang panglungsod ang nagpasarman in resolution na nagtatawin komendasyon sa duwa. Pinagtawanan man in monetary reward ang mga ini. Katakod ka ini, tinaunan man in honra sin the Jerry Olarte asin Aaron Rivera. Parehong mga empleyado kan Naga City Information Technology Office. Huliman sa saindang pagiging honesto. Matapos na ibuwaltaan sa rong iPhone S5 na nawala sa atubangan kan Raul Roco Library. Asin ini ang pagsasadiri ni sarong estudyante. Ang liderato ni Mayor Jan Bongat ang nagtataonin importansya sa mga honestong empleyado. Hulitaan pagiging tultol asin honestong empleyado ang saro sa katukduan sa sarong nagenyo. Para sa Nagang Ngunyan News, Myra Revilla. Mga katukduan ni dating Secretary Jess Robredo, kinopya na kan mga LGU sa Pilipinas. Mismong si Alcalde John Bongat ang nagkumpirmar na ang mga katukduan o best practices ni dating Secretary Jesse Robredo ang pinag-adaptar na kan gobyerno nasyonal asin ginagamit naman kan manlain-lain na lokal na gobyerno sa nasyon. Nakulang parte in fact kang nagiging maray na mga innovations kunyan kang gobyerno nasyonal. For example, itong best practices kang Syudading Naga manungod sa
posting, transparency, etc. Iyan baga pig-upload sa DILG kan siya secretary kang DILG, as in pig-download sa kabus ng mga LGUs sa pagi kang pag-require sa inda sa Seal of Good Housekeeping. Nangunyan nga ni pig-upgrade man ni Secretary Mar Rojas na Seal of Good Local Governance. So bako lang about financial housekeeping but about compliance with the mandate of national laws like solid waste management, as in magkapira pang iba, to be able to fully comply with the Seal of Good Local Governance. Para sa Nagangunyan News, Jeff Achas. Mga makinang pantahi, ipig distribuer. Aabuton sa 20 mga makinang pantahi ang ipinagpanao sa mga beneficiary na nagtapos nin kurso sa Don Bosco Technical School sa Carolina. Ang 20 mga persona ang primero sa ng batch kanaabuton man sa 150 mga beneficiary, asin ang mga makinang ini ang starter kit para sa saindang livelihood. Presente sa turnover using the Congressista Leni Robredo, Mayor John Bongat, ibang miyembro kan Sangguniang Panglungsod, DSWD Officer Annabel Vargas, Father Arvin Paz, ang Technical Director kan Don Bosco Training Center sa Barangay Carolina, asin iba pa. Sa pakikipag-ulay kan ang Nagangunyan News kay Annabel Vargas, ang OIC CSWD Officer. Kunyan po, ini ang regalo bali sa sainda para mapunan ninda ning kadikit na puhunan, kadikit na pagkakitaan. Ini po ang beneficiary kani kumpunido kang mga pantawid, 4-piece beneficiaries, sanggawadan and solo parent. Pero ang mas nakulbodig di ang nasa Pantawid Pamilya Filipino Program. Katagod kay ini ipinagpahayag man ni City Councilor Elizabeth Babet Levadilla, ang chairman kan Committee on Livelihood sa Sangguniang Panlungsod. Ini po ang plano pa kani, dahil pa ini tapos nakanood sinda men, si Tuna Sinda, ngunya ni organize ta sinda, tanganing si matabangan sinda sa paghanap buhay na si mga pangangaipukan City Hall, tadakulong bakit na perming t-shirts, kung ano-ano, tutugdoan ta at duman kita sa indama ko. Si Congressista Leni Robredo ang nagpapahalaga man sa economic empowerment sa mga kababaihan. Noon ka ako congressman na si direksyon na talaga mas economic empowerment over any other kind of empowerment. Para sa muya, parang pag economically empowered ka, mas nasa posisyon ka para ipaglaban ang kapos. Para sa Nagangunyan News, Myra Revilla. Kahuputan manungod sa dagdag benepisyo para sa mga empleyado kan gobyerno, sinimbag ni Pinoy. Si Ansel Manyo, empleyado kang gobyerno as in union representative, ang natawan pagkakataon tanga ni maghapot kay Presidente Pinoy kan dapit sa dagdag na benepisyo kan mga empleyado kan gobyerno. Sa natitira niyo pong pamunuan, meron po bang pagbabago sa pagdating sa benepisyo ng mga manggagawa? Lalong-lalo na sa sector, sa public sector. Kayo magtatakda na kung ano idadagdag dahil kayo ang magpapatupad ng mga ipinangako nyo sa buong bansa na ito mamimit yung targets. So wala nang palakasan sa boss, wala nang parang nawawala ng katwiran sino may bonus, sino wala. Dito kayo mismo, yung kawani ng gobyerno, magtatakda ng kanyang sarili yung bonus. Dahil pinagkasundoan nga, ito aabuting goals, lalampasan, dapat i-reward kayo. Ngayon, siyempre sa dulo nito, habang gumaganda ang ekonomiya, inaambisyon natin makalaban tayo sa pribadong sektor. Sabi sa akin, yung starting salary, maganda. Pero pag nagkaroon ng promotion sa pribadong sektor, naiiwanan na tayo. Habang gumaganda ang ekonomiya, dumadagdagan kaya ng gobyerno na magpataas ng mga benepisyo sa ating mga kawani. Katakod kay ni si Geraldine Capalla sa raw benepisyaryo kan 4-piece ang naghapot sa presidente. Naging malaking tulong po ang programang ito sa aking pamilya at sa pag-aaral naming magkakapatid. Mahal na Pangulo, ano po ang aming kasiguraduhan na ang 4-piece ay mapapatuloy kahit hindi na po kayo ang presidente. So balik na rin natin, kung wala itong 4-piece program, baka hindi sila nakapagtapos ng high school, hindi sila nakapasok ng kolehiyo, at siguro yung tinatawag nating menial jobs, so ibang walang skills na kailangan lang papasukan nila. So walang susi yun para umasenso sila. Pangako natin walang maiiwan eh. No? So, ang diretsuhan sagot doon sa tanong mo, paano ba mapapanatili ito? Meron nung nagsasabing itutuloy
Yeah, yung Pantawid Pamilya. Meron naman tumutuliksa sa Pantawid Pamilya. Meron pa nga yung nagsasabing maraming leakage, pero nakalimutan na sabihin na iba nagpapatakbo ng programa nung sinasabi lang may leakage. So swerte tayo, lahat ng kandidato na magdidesisyon, isa doon mananalo, di ba? Okay. Yun ang sagot siguro doon. Kung gusto mo pagpatuloy yung 4Ps, tulungan mo yung tutulong na magpatuloy ng 4Ps kesa doon sa nagsasabing iti 4Ps. Pagkatapos ng programa sa City Hall grounds, ang presidente nagwelta na sa Metro Manila. Para sa Nagangunyaan News, Jeff Achas. Presidente Aquino pinanginotan ang mga aktibidades kan Jesse M. Robredo Day. Nakisumaro si Presidente Benigno Aquino III kay riba ibang miyembro kan sa iyang gabinete sa Jesse Robredo Day kanal daw nin Martes, Agosto 18, na iuman ang ikatulong taon na anibersaryo kan pagtalikod sa kinaban ni dating Secretary Jesse Robredo. Paghali sa Eternal Gardens, ang presidente ang nagdiretso na sa City Hall grounds, tangani mag-atindir sa halipot na programa. Yaon ang presensya ni Secretary Mar Rojas kan DILG, Secretary Dinky Suliman kan DSWD, Secretary June Abaya kan DOTC, asin iba pang mga cabinet members. Yaon sin the 3rd District Congresswoman Leni Robredo, Robredo Sisters, Alcalde John Bongat, mga sangguniang panglungsod members asin iba pang mga bisita. Nagikan pa sa ibang mga banwaan asin probinsya sa Bicol. Ang mga mensahe kan mga bisita ang gabos nagsentro sa pag-umaw asin pagrumdom kay Secretary Jesse Robredo. Maraming salamat sa pagiging huwaran ng totoong tagapaglingkod ng bayan. Maraming salamat sa pagpapamulat sa amin at lahat ng local government officials na hindi sapat ang maging mahusay, dapat maging matino at mahusay. Dito din sa lungsod ng Naga, na pumipigil sa pagguho ng mga pangpang na mga ilog. Kasabay din nito ang pagkakaroon din namin ng mga drainage systems na humihigop sa tubig baha, papalayo sa aming mga kabayanan. Kami, ni Sec Butch, Sec June at iba pa. At sa Over-Over, nakausap namin si Eli na nagkumpirma ng balita. As much as I struggle to remember my first encounter with Jesse, I will never forget that sinking feeling, that hollowness that followed after determining that Jesse was no longer with us. Mientras tanto, sa mensahe man ni Presidente Aquino ay pinagpaabot ang sa iyang pag-umaw sa dating DILG Secretary. Pwedeng makamit ang mga layunin nang hindi sinasakripisyo ang mga prinsipyo. Nakakapanghinayang na talagang nakilala lang si Jesse sa labas ng Bicol nang pumanaw na siya. Hindi kaagad nalaman ng ibang Pilipino kung paano sa pamamagitan ng matalas na estratehiya at matinding political will ay naitawid niya ang Naga mula 3rd class municipality patungong 1st class na syudad. Simple asin makahulugan ang commemoration kan Jesse Robredo Day. Para sa Nagangunya News, Myra Revilla. Milo Marathon, matarayumpong ginibo sa Naga. 17,300 ang nagpartisipar sa ika-39th National Milo Marathon digdi sa syudad ni Naga kanakaaging Domingo. Naguno ni Alvin Nicolas Jr. asin Macrose Dichoso ang kampyonato sa 21K category. Sinda iyo ang malaban sa nationals kung saan ang magiging Milo Marathon King and Queen, iyo ang ipapadara sa Estados Unidos sa Amerika para magpartisipar sa 2016 Boston Marathon. Presente man para magtaunin suporta ang mga lokal na opisyales sa pangenot ni Alcalde John Bongat. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Budget sa rehabilitasyon kan Pero Carril kinumpirma. Aabuton sa 171 bilyon de pesos ang budget para man sa rehabilitasyon kan Pero Carril. Inian pinagkonfirmar ni DOTC Secretary June Abaya sa open forum katagudman kan pagbibisita ni Pinoy sa Naga. Si Mr. Gilbert Albero, presidente kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, ang naghapot mapadapit sa status o kamugtakan kan PNR. Sa usapin lang po ng transportasyon ng aming katanungan sa araw pong ito. Ito po ay hinggil sa matagal na naming nais makamit yung pong ating
Riles, yung Bicol Express, ang PNR. Amin na pong napag-alaman sa mga pahayagan na mayroon na pong isang buong pahina ng PPP, call for bid nitong R. Nabanggit po doon yung 170 billion na budget. Sa ganito pong usapin, gusto lang po naming malaman yung yung pong kanito status, kung ano na po ang ating aasahan sa ganito pong programa para po sa lubos na ikauunlad ng aming Riyong Bicol. Yun lamang po, mahal naming Pangulo. Ang status po nito, actually ito po ang pinakamalaking proyekto na gagawin ng Administrasyong Aquino. Ito ay 171 billion pesos. Halos 4 times ng budget po ng DOTC ho ito. Sa status ho nito ay nai-publish itong Oktubre ay yung pre-qualification na po natin na kung saan yung mga interesadong bidders po natin ay ipipresenta po sa amin at titingnan namin kung sino sa kanila ang legally, technically qualified po dito. Kumbaga shortlisting po to at marami na pong malalaking kumpanya, hindi lang po sa mga Filipino companies kundi sa iba pang mga operators abroad ay nagsabi na nais nilang lumahok. At nakikita namin as scheduled by March po ay may award na po namin ang kontratang ito. Mientras tanto, sarupa sa importante asin marhay na bareta para sa mga taga-Naga asin sa Bicol, iuman ang reorientation kan Naga Airport na nakabase sa Banwan kan Pili. Ang masama lang po rito, yung inyong runway, kung sino man nagdisenyo nito, ay nakatutok sa Mount Isarog. Mahal pong tibagin ang Mount Isarog. So nais mo namin, pipihitin ho namin ang runway ho ninyo para humaba ng mga 2.1 kilometers, yung pong kailangan ng A320, yung mga jets ho natin. Natagalan lang ho kami ng konti dahil pinag-aralan namin mas maganda bang habaan na lang yung current runway o ipiti ito. Ganon din, meron kayong mga public servants dito, kilala ni Ma'am Lenny, na mag-aral daw mabuti ang DOTC, baka sakaling pwedeng ilipat ang runway o ang airport ng inyong reyon sa ibang lugar. So pinagbigyan naman namin pero nakita namin nararapat na manatili sa Naga ang airport ng reyon. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Sa tuyang pag-urulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa. Kanlambang na genyo. Ang Naga Ngunyan. Naga Ngunyan. Kada Sabado, alas 10:30 nin pagkaaga. Kaiba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Naga Ngunyan. KSBK nagsagibo ng bloodletting activity. Nagsagibo nin sarong bloodletting activity ang kapisanan ng mga sangguniang barangay Kagawad o KSBK kanakaaging Lunes, parte naman kan JMR Day sa Blue Room kan PSO Building. Ini sigon Kirlita Nantes na iyo ang mamayo kan KSBK, makakatabang na dakula sa mga barangay sa Naga kung may mga ipuhan dugo. Bali, pag 2 years minani yung niya na bloodletting, bali si pinakang advocacy mi kanit talaga is itong makatabang duman sa mga nangangaipo, immediately nangangaipo. And at least permi kaming ready may stock sa BMC na anytime na si mga barangay officials, mga sadiring taon ninda, mga ipon nindo, automatic pwede kami makakuha. Matabangan mi sinda mapasumpay buhay kumbaga. Sa entrevista sa saro sa mga nagdonar, sa iyang pigheras ang rason kan sa iyang pagtaong dugo. Sa pagwatigaw na po kaya, gusto ko na po mag-donate dugo para sa ibang tao. Saka gusto ko na po mag-experience. Para sa Naga Ngunia News, John Reese. Bagong award kan City Nutrition and Population Office, ikinaugma ni Alcalde Bongat.
Ang City Nutrition and Population Office o CNPO ang pinagtawanan in pagmidbid o pagbisto kan liderato ni Alcalde John Bongat. Huli man sa nako ang award kaini bilang Regional Champion pag-abot sa Population and Development digdi sa Region 5. Kanal daw ni Lunes nagpaabot kan sa iyang congratulatory message ang alkalde. Sa pong positive news, congratulations po sa CPNO, City Population and Nutrition Office. Kay Ma'am Baby Del Castillo, as in po ang Population Officer na Miss Joy Macaraig. Ang City Nutrition and Population Office ang pamuso sa dagmang na mga award na nakukuha sa national level as in local level. Huli man sa marahay na programa sa Population and Development. Kairiba naman ang programa sa nutrisyon. Para sa Nagangunia News, Myra Revilla. Dagmang na mga individual nagpartisipar sa Neon Night Run. Naging makulor ang banggikan aldaw nin Lunes digdi sa Naga sa pigsagibong Neon Night Chinelas Run parte naman kan Jesse M. Robredo Day. Sa entrevista kay 3rd District of Camarines Sur Representative Lenny Robredo, sa iyang ipinaabot ang katuyuhan kanasabing aktibidad. Actually, si Neon Run, bako kami si primary organizer, si mga Jóvenes. Pagpapahiling ning, saro siyang maugmang activity. Sa pagpapahiling ning pakikisumaro sa pagrumdum, kang paabot na death anniversary ni Agum. Puon man kadto habot ka mga activities na mamundo. Kasi ining tabako yan si gusto ni Agum. Pero ining Neon Run very inspiring dahil 900 na si register. Gusto sabihin, gulpi si gusto makisumaro. Mas gusto ko siyang hilingon na maugmang activity kaysa ano pa man. Ang Neon Night Chinelas Run pigpadrinuhan kan City Youth Officials 2015 sa pakikipagtabangan naman sa lokal na gobyerno ni Naga asin sa opisina ni Congresswoman Lenny Robredo. Para sa Nagangunia News, John Reese. Pagkakaigwan ng permanenteng terminal kan mga eastbound na van pasado na sa konseho. Naipasar na sa konseho ang sarong resolution para sa permanenteng terminal kan mga biyaheng eastbound o mga biyaheng pasiring sa Banwanin Pili, Rinconada area, Partido area, Albay asin siyudad kan Legazpi. Ang terminal ang itutugdok sa katayid na porsyon kan JMR Coliseum asin man sa likodan kan IBM building sa CBD. Actually, resolution siya na nagsasabi sa executive branch to go ahead with the proposed project given the documents submitted to us. So essentially, arog po kayan. Pero with respect to the proposed permanent eastbound terminal, may mga importanteng issues na anto do kayan haloy na pigurulayan kasud na resolve. Ang terminal ang dakulang tabang lalo na sa mga namamanwaan huli man sa suitability kan lugar. Sa may likod po yan kan IBM property. Ito po bagang may ongoing construction ngunyan. Sa likod po mismo kayan. Harani lang po yan sa may Jesse M. Robredo Coliseum that is only about 40 meters. Dangan siyempre sa SM City, mga 145 meters po yan. 200 meters from Bicol Central Station. As in, nasarong karahayan tabi kayo ni si plano na ma-connect itong tinampos ato bang kan Jesse M. Robredo Coliseum towards Balintawak. Paduman po sa may PNR property. And digdi po nga nipig-emphasize kasudma na dahil sa plano kan gobyerno nasyonal which we believe will be materialized given po si statement ni Secretary Abaya kan Robredo Day na igwa ng bidding na i-publish na po, may bidding na po, and inaasahan po bagaduman na si 4-year construction period will start 2017 and that therefore by 2021 operational na siya. Inaasahan taman na medyo modernized na yan, so may sarong importanteng means of transportation na mabubuhay po sa Naga, especially na ang main station po niya yaon mismo sa Naga, yaon dyan sa Triangulo, asin harani digdi po sa proposed permanent eastbound terminal.
Mientras tanto, ang konstruksyon kay ni ani papaagi sa PPP o kay man Public-Private Partnership asin pinaglalauman na makaka-generate nin ingreso para sa syudad ni naaboton man sa sobra sa 49 milyones de pesos na income projection. Pinag-aadalan pa man kan konseho kung ang syudad ang magmamanihar kay ni o pribadong persona. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Mga barangay kagawad sa Naga, tinakwan bisikleta. Katakod kan JMR Day, na naoan kapisanan ng mga sangguniang barangay kagawad o KSBK nin 189 bisikleta sa gabos na barangay kagawad digdi sa Naga. Ininaman ang sa indang ginamit sa pigsagibong fan bike kanakaaging Martes. Bali itong bikes kaya ito, bali si project ito kang kapisanan sa Sangguniang Barangay Kagawad kang KSBK through the Liga funds. Bali itong 189 na barangay officials, bali tinatatawan ta siya ng tigsararong bike, and ang purpose ka to is for monitoring sa kanya-kanya nilang barangay sa peace and order. And at the same time, healthy lifestyle kasi mga barangay official lalo na nagtatarapa ng mga barangay officials minsan. So healthy lifestyle at the same time and peace and order ito. Para sa Naga Ngunia News, John Reese. Presidente Aquino pinanginutan ang pagbisita sa puntod ni Jessie Robredo. Dakol na para suporta ni Jessie ang nagdayo para makisumaro sa pamilya Robredo sa ikatulong taon na anibersaryo kan pagkagada ni Jessie M. Robredo. Pinanginota ni mismong Presidente Benigno S. Aquino III ang pagbisita sa puntod ni Jessie pakatapos kan misa. Yaon man syempre si 3rd District of Camarines Sur Representative Lenny Robredo, kaiba ang tulunindang aki na sinda Aika, Trisha asin Jillian. Nag-abot man ang manlaing-laing miyembro kan Gabinete kan Gobyerno Nasyonal, arag ninda Leila de Lima kan DOJ, Dinky Suliman kan DSWD, Florencio Abad kan DBM, Joseph Emilio Abaya kan DOTC, Janet Garin kan DOH, Brother Armin Luistro kan DepEd, Edwin Lasherda kan OPS, Jose Eliseo Rocamora kan NAPC, asinan presenteng DILG Secretary na si Mar Rojas. Presente man sinda Albay Governor Joey Salceda, Representative Sal Fortuno asin Catherine Reyes, Kamsur Vice Governor Ato Peña, asinan mga opisyales kan lokal na gobyerno sa pamamayo ni Alcalde John Bongat, asin Vice Alcalde Nelson Legacion. Sa entrevista kay Alcalde John Bongat, sa iyang pigheras ang naging preparasyon kan syudad para sa nasabing aldaw asin man sa pag-abot ni Pinoy. Preparado kita. In fact, we are greatly honored because we will be graced by the presence of no less than the President of the Philippines, Presidente Pinoy Aquino, and of course Secretary Mar Rojas. Alam natin na araw na baga na talagang kumbaga supsupan ngaragngag si Secretary Mar Rojas and Secretary Jess Robredo na talagang pigan tabayan nida kang nagadan kang 2012. Yaon man ako duman sa Masbate kay Ribasinda pati si Presidente Pinoy, talagang pigalat ninda nahiling ko hanggang makuha ang bangkay ni Secretary Jess Robredo. Iyan tanda ning marami na pagpadangat sa kapamilya sa miyembro kay baga si Secretary Jess kang gabinete, masinda ko lang na itabang niya sa governance at the national level. Antum visit pigsundanin sa rong multi-sectoral forum sa Naga City Hall grounds. Para sa Naga Ngunia News, John Reese. Siyudad ni Naga sa liderato ni Mayor John Bongat. Pigbisto kan DSWD na igwang pinakamatibay na Educare Center sa Interong Pilipinas kan 2011. Hall of Fame awardee sa Nutrition kang 2012. Kontrolado ang 21% kan gabos na investments sa Interong Bicolandia poon kang 2013. Pigdeklarar kang Business Process Association of the Philippines kan 2013 nasaro sa 10 Next Wave Cities. Kaya nagralaogan sa syudad mga darkulang call centers, siring kang IBM, Concentrix, asin Stellar. Pinaurog ang agrikultura, dalan tanganing maging National Corn Achiever ang Naga kan 2013 asin 2014.
pinapusog ang edukasyon. Kaya kan 2014, pigbisto kita bilang ikadua sa igwang pinakalangkaw na literacy programs na nagpatibay sa kapasidad kan lambang na genyo. Number 1 in government efficiency and one of 3 most competitive cities in the country as adjudged by the National Competitiveness Council of the Philippines. Asin ngunyan, ang Naga iyon may pinakadakulang ingreso sa Bicolandia sigun sa BLGF, enjoying a runaway 44% share in the total revenues of all cities in the region. And on top of all this, the city of Naga is one of the 10 least interdependent cities in the Philippines. Sa satuyang pagtarabangan, ang tibay kanagenyo mapadagos-dagos pa. Ipadagos na po! Ini si Mayor John Bongkat, ang tiwala nindo, tigmamakulkan ko. Sa tuyang pag-urulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa. Kanlambang na genyo. Ang Dagangunyan. Dagangunyan. Kada Sabado, alas 10:30 nin pagkaaga. Kaiba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Dagangunyan. Nating tatandaan.